R Silent Channel. Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Chapter 1,001 binigay ni Ollie. Ay tinanggihan sa harap ng napakaraming tao. Biglang nakaramdam ng kaunting hiya sa mukha ang lalaking may matangos na bibig at unggoy, at nagdilim din ang ekspresyon. Ikaw na matanda, buksan mo ang pinto para sa negosyo, bibili ako ng paninda, ibebenta mo ang mga paninda, bakit hindi mo ibenta? Ngumisi si Lao Li, ibinenta namin ito sa iyo kahapon, ngunit naisip mo na ito ay masyadong mahal pagkatapos mong bilhin ito, at pagkatapos ay pinilit binigyan ka namin ng isang refund at sinabi na kami ay bibili. Ito, sa tindahan ng tela ng Kuja. Ang aming templo sa Georgia Bufang ay napakaliit para ma-accommodate ang isang dakilang Diyos na tulad mo. Dapat kang pumunta sa Kuja Cloth Store para bilhin ito. Pagkatapos kong makinig, napagtanto ko na hindi ito ang unang pagkakataon na humingi ng refund sa Kuja Baswang kahapon ang lalaking matalas ang bibig na unggoy ang pisngi. Si Ganching ay isang nakagawiyang nagkasala, at lalo ko siyang hinamak. Ang mukha ng matalas na bibig, unggoy na may pisngi ay bagbog na at namamaga dahil sa pambubugbog, ngunit mas lalong namula ito nang walang awa na inilantad siya ni Lao Li. Ikaw na matanda, bibili ako ngayon. Kung hindi ka maglakas loob na ibenta sa akin, maniwala ka man o hindi, sisirain ko ang tindahan mo. Haha. Ngumisi si Lao Li at bumigkas ng dalawang salita, huwag maniwala. Matanda ka. Bago matapos ang sasabihin ng matalas na lalaki na may pisngi ng unggoy, nakita niya ang ilang waiter na naglalakad mula sa likod ng counter, na may hawak na mga stick sa kanilang mga kamay. Kinaikit ni Lao Li ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya, lumabas ka o manatili. Sabi nga sa kasabihan, isang bayani ang taong alam ang kasalukuyang pangyayari. Natakot ang lalaking matalas ang bibig at unggoy na binugbog sa Kuja Baswang kahapon. Paano siya maglakas loob na manatili ng mas matagal sa oras na ito? Okay, very good. Masakit na salita lang ang nasabi ko, saka tumakbo ng walang pag-asa. Okay. Pagkaalis ng lalaking matalas ang bibig at pisngi ng unggoy, sabay-sabay na naghiyawan ang lahat. Halatang hindi nila kinaya ang ugali ng lalaking matalas ang bibig at pisngi ng unggoy. Dahil kakabukas pa lang nito sa umaga, walang balitang pagbaba ng presyo mula sa Kuja Cloth Shop matapos ibaba ng Georgia Cloth Shop ang mga presyo nito. Ngunit nadama ng lahat na dahil sa kapaligiran ng Kuja Cloth Shop, tiyak na patuloy na bababa ang mga presyo. Sa makatuwid, maraming tao sa Georgia Cloth Shop ang nanunood sa kasab-ikan, ngunit walang sino man ang talagang bumili ng mga damit na may cotton padded. Bukod dito, nakita ng ilang tao na walang excitement dito at nagpaplanong pumunta sa Kuja Cloth Village para tingnan. Ngunit bago pa man sila makaalis ay may nakita silang ilang tao na nakasuot ng kakaibang damit at kakaibang hitsura ang papalabas ng pinto. Narinig na nila ang mga ganyang tao noon, mga mangangalakal sila mula sa ibang bansa, ngunit nabalitaan nila na nanggaling sila sa malalayong barbaro. Ang lugar na ito ay matatagpuan lamang sa isang malaking lungsod tulad ng Jingzhou. Nakapagtataka na napakaraming dayuhang negosyante ang biglang sumulpot sa Ross House City. Agad na gumawa ng paraan ang lahat, at pagkatapos ay ilang dayuhang negosyante ang pumasok sa paggawaan ng tela ni Georgia. Nang makita ni Lao Li ang mga ngalakal ng fanbang, natigilan siya saglit, ngunit ngumiti pa rin siya at nagtanong, siguro kung ano ang kailangan ng mga kilalang bisita. Ang balita na ang tindahan ng tela ni Georgia ay napunta sa fanbang merchant ay malapit na sa Ross House City. Kumalat ang balita, at lahat ay nagmamadaling magsabi sa isa't isa, at lahat sila ay pumunta sa Georgia Bufang upang makita ang mga dayuhang mga ngalakal. Gayunpaman, nang pumunta sila doon, ang mga mangangalakal ng fanbang ay wala na doon. Sa kanilang pagtatanong, nalaman nilang dumadaan lang sa Ross House ang mga mangangalakal ng fanbang. Nabalitaan nilang may ibinebentang murang damit na cotton dito, at malamig sa taglamig sa kanilang barbarian na lupain. Ang lupa ay nagyayelo, kaya gusto kong bumili ng higit pang mga damit na may cotton pad upang maiwasan ang lamig. Gayunpaman, ang Georgia Cloth Factory ay may maraming cotton, ngunit walang masyadong tapos na cotton clothes, na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan ng mga dayuhang mga ngalakal, kaya nag-order sila ng isang batch ng mga kalakal sa Georgia Cloth Factory at nagpunta sa Kuja Cloth Factory. Bangkiro. Matapos marinig ang balita, isang grupo ng mga tao ang tumakbo sa Kuja Cloth Village. Kuja Byuzuwang. Pagbangon niya sa umaga, naghihintay ang may-ari ng Kushuang ng balita tungkol sa pagbaba ng presyo ng Georgia Clothing Factory. Naisip niya na pagkatapos nilang ibaba ang presyo ay ibababa niya ulit ito para tingnan kung may bibili ng damit nilang cotton. Gayunpaman, ang hinihintay ay hindi lamang ang balita tungkol sa pagbaba ng presyo, kundi pati na rin ang balita ng mga dayuhang negosyanteng pupunta sa Georgia Cloth Factory upang bumili ng mga damit na cotton. Ang may-ari ng Kushuang ay talagang nakakita ng mga mangangalakal ng fanbang. Nang pumunta siya sa Jingzhou, nakilala niya sila. Mayroon silang mataas na tulay ng ilong, dilaw na buhok, at kahit isang pares ng asol na mga mata, at sinasabi nilang ito ay ganap na naiiba sa kanila. Minsan kumakain pa sila ng kalahating luto na karne ng baka na may dugo.
Nakakamangha talaga. At ang pinakamahalaga ay alam niya na ang mga dayuhang mga ngalakal na iyon ay mayaman at mahilig sa kanilang tsaa, porselana at seda, at hindi sila nagtatanong ng presyo kapag bumibili ng mga bagay, kaya madali silang malinlang. Kaya ang may-ari ng Kejesuang ay medyo nabalisa nang marinig niya ang tungkol dito, at sa parehong oras siya ay medyo nalilito. Bakit ang mga dayuhang negosyante ay pumunta sa Georgia bufang sa halip na Kuja Boswang? May sabuatan ba? Habang iniisip niya ito, biglang tumakbo ang isang clerk mula sa counter at nagmamadaling nagsabi, Master Ku, may mga dayuhang mga ngalakal sa labas. Sure enough, dumating siya. Sumimangot si Master Ku at naghanda para salubungin sila. Nang lumabas ang may-ari ng Kushuang at makita ang hitsura at pananamit ng mga mangangalakal na ito ng fanbang, nabawasan ng husto ang kanyang mga hinala, dahil sila ay eksaktong kapareho ng mga mangangalakal ng fanbang na nakita niya sa Jingzhou, bagamat sinulyapan lamang niya sila mula sa malayo. Ngunit ang malaking ilong na ito at itong dilaw na buhok ay eksaktong pareho. Kaya't umakyat siya upang salubungin siya at nakangiting sinabi, mayroon tayong mga kilalang bisita dito. Ano ang gusto mong i-order? Hello, fake squid, nagdadalamati na asawang gansa na si Bicha. Kawawang Hanhan, maraming itinuro sa kanya si Jingzi. English, pero sa utak niya, ang dami niyang naaalala. Ito ang mga ilang pangungusap na pinaka-naaalala ko lalo na ang fake squid. Madalas itong sabihin ni Jingzi noon, kaya nasabi ito ni Hanhan sa ilalim ng kanyang hininga. Ito marahil ang pinakatotoong iniisip ni Master Ku sa ngayon. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko talaga maintindihan. Pero kung iisipin ko, parang ganito dapat magsalita ang mga dayuhang mga ngalakal. Ku. Master Ku, ito. Ito ang boss namin, Mr. Ollie. Kagagaling lang niya sa Angwo kanina lang. Hindi siya marunong magsalita. Angwo dialect. Ang sinabi lang niya ay ang English namin, ibig sabihin. Greetings sa buong pamilya mo. Matapos pakinggan ang pagsasali ng maikling dayuhang negosyante sa tabi niya, medyo nalito ang may-ari ng Ku Village. Ang pangalang ito ay medyo mahiwaga. Kahanga-hanga. Ang bansang ito ay talagang ilang barbaro, at kahit ang mga pangalan ay napakalabo at vulgar, tila totoo ang mga sabi-sabi. Gayunpaman, dahil binati ng iba ang kanyang pamilya, natural na kailangang maging magalang si Master Ku at batiin sila ng may ngiti. Maraming salamat, Ollie, sa pag-aalaga mo kay Mr. Ollie. Napakabuti ng buong pamilya ko, pero gusto ko pa ring itanong, bakit pumunta si Mr. Ollie sa cloth shop namin? Dahil sa kanyang mga naisip na ideya, natuklasan ng may-ari ng Kushuang sa pamamagitan ng maingat na pagmamasid na siya ay nasa harapan niya. Ang hitsura ng mga mangangalakal ng fanbang ay ganap na naiiba sa hitsura ng mga taong Angwo. Maputi talaga ang mukha niya, dilaw ang buhok, mataas ang ilong, at nagsasalita siya sa mga salitang hindi niya maintindihan. Dapat ay nasa fanbang language siya kaya nawala lahat ng dating pagdududa sa puso niya. Unti-unti niyang nakilala ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang fanbang businessman, at sinimulan niya itong seryosohin. Bumangon siya at maging ang mga salitang binitiwan niya ay naging pambabala. Pekeng pusit. Saglit na sinabi ni Ollie ang fake squid, at pagkatapos ay ang maikling fanbang sa tabi niya ay nagsimulang magsali ng mahusay. Kabanata 1,002 Pekeng pusit. Lumalabas na ang maikling dayuhang negosyanteng ito ay madalas na pumupunta sa Jingzhou para sa negosyo at nanatili sa Jingzhou ng mahabang panahon, kaya medyo pamilyar siya sa Jingzhou at nakakapagsalita ng dialektong Angwo. Gayunpaman, ang kanyang amo, si Mr. Ollie, ay kararating ko pa lang sa Angwo, kaya hindi pa ako nakakapagsalita ng dialect ng Angwo, kaya kinailangan kong hayaan ang maikling fanbang na ito na magsalin. Dahil sa sobrang lamig ng kanilang bayan, napadaan sila sa Roshao at nabalitaan nilang mura ang cotton padded na damit sa Roshao, kaya pumunta sila sa Joji Clothing Factory at in-order ang lahat ng damit nilang cotton padded. Gayunpaman, napakakaunting mga cotton na damit sa Joji Cloth Shop, kaya hindi nasiyahan si Ollie at muling pumunta sa Kuja Cloth Shop. Nang marinig ang nangyayari, at ang clerk na katabi niya ay bamulong din sa tenga ng may-ari ng Kushuang, napagtanto niya na ang balita na pinaghihinalaan ni Ollie at ng iba pa na ang Joji Cloth Factory ay may napakakaunting cotton na damit ay kumalat sa lungsod, kaya sinabi sa kanya ng clerk na sabihin sa may-ari ng Kushuang kung ano ang iyong narinig at hayaan siyang humatol. Matapos marinig ito, sumimangot ang may-ari ng Kushuang, at mabilis na inimbitahan ang mga dayuhang negosyanteng ito mula sa counter papunta sa gilid na silid sa likod ng tindahan ng tela, at inutusang ihain ang tsaa. Pagkaupo, nakangiting nagtanong ang may-ari ng Kushuang, I wonder kung ilang cotton coat ang pinaplanong bilhin ni Mr. Ollie. Bumungisnis ang maikling dayuhang negosyante kay Mr. Ollie, at pagkatapos ay muling bamulong si Mr. Ollie. Pagkasabi nito, lumingon sa kanya ang maikling fanbang at sinabing, Master Ku, kami. Sinabi ni Ollie sa Ginoo, the more the merrier. Sa hindi malamang dahilan, patuloy na nakikipag-usap ang Ollie na iyon sa Ginoo. Bagamat hindi niya maintindihan ang kanyang sinasabi, laging naririnig ng may-ari ng Kushuang ang salitang, fake squid, sa mga salitang ito, at iniisip pa rin niya sa kanyang puso, ano nga ba ang ibig sabihin ng fake squid, sa Chinese dialect na ito.
Ano ang ibig sabihin nito? Mr. Auliji, para sabihin sa iyo ang totoo, ang aming Kuja Cloth Store ay ang pinakamalaking tindahan ng tela sa Rosehouse City. Mayroon kaming kasing daming cotton padded na damit hanggat gusto namin. Maaari bang gusto ni Mr. Auliji ang lahat ng ito? Nagdaldala na naman ang dalawa. Ang may-ari ng Kushuang ay nakarinig ng pekeng pusit ng 3 beses at woot ng 4 na beses sa pangungusap na ito, at kapag sinabi ito ni G. Ali sa kanya nang may ngiti na tulad nito, palagi siyang hindi komportable, at hindi niya alam kung bakit. Unang sinabi ng maikling tagasali ng Fanbang, Master Kushuang, paano ko nalaman na ang pinakamalaking tindahan ng tela sa Rosehouse City ay ang Jojie Cloth Factory? Kaya nagpunta muna kami sa Jojie Cloth Factory, ngunit wala silang sapat na cotton na damit doon, kaya pumunta kami dito. Ang Jojie Clothing Factory ay walang sapat na cotton na damit, ngunit sapat na ang sa iyo. Hindi natuwa ang may-ari ng Kushuang matapos marinig ito. Hindi natuwa ang may-ari ng Kushuang matapos marinig ito, ang Jojie Clothing Factory ay ang pinakamalaking tindahan ng tela sa Rosehouse dati. Ang pinakamalaking tindahan ng tela sa Rosehouse City ay ang aming Kuja Cloth Shop. At ang aming mga damit na cotton ay mas mahusay kaysa sa Jojie Cloth Shop, at ang dami ay mas malaki. Nagsalin si Fanbang kay Mr. Oli, at ipinakita ito ni Oli. Sinulyapan niya ang may-ari ng Kushuang at may sinabi sa isang nanginginig na boses. Master Kushuang, kami, Oli, ay nagsabi sa aming asawa na hindi mahalaga kung sino sa inyo ang pinakamalaking tindahan ng tela, dahil kailangan lang naming bumili ng mga damit na cotton padded. Kung mayroon kang sapat na cotton padded na damit, bibilhin namin silang lahat. Pagkatapos makinig, sinabi ng may-ari ng Kushuang, sa halip na tumango kaagad bilang pagsang-ayon, nakangiti siyang nagtanong, Mr. Oli, magkano ang presyo ng mga cotton na damit na tinanong mo sa Jojie Cloth Factory? Direktang tumugon ng maikling tagasalin, nagtanong kami, ang tindero doon talking about the cotton padded clothes of Jojie Cloth Factory, they used to cost 500 yuan a piece, but for the sake of Mr. Oli's sake, we will be sell them to US for half the price, 250 yuan. Nang marinig ito, sinabi ni Master Ku, diretso siyang tumawa, anong Zhou Ziqiong, anong Zhou Jiabufang? Anong problema, Master Ku? Natatawa ako kasi nakikita ni Zhou Jiabufang na dayuhan ka kaya magsisinungaling sila sayo. Sa kanila bakit ka nagbebenta ng cotton na damit sa halagang 250 cents? Halatang tanga ang pagtrato ko sayo. Sa sandaling sinabi niya ito, maayos na si Mr. Oli, ngunit ang mukha ng maikling tagasalin ay naging madilim dahil naiintindihan niya ang dialektong Angwo. Master Kushuang, anong lakas ng loob mong pag-alitan ng ating ginoong Oligay? Ang ating ginoong Oligay ay isang pinarangalan na panauhin ng kanyang kamahalan Angwo. Hindi. Mabilis na ikanaway ni Master Kushuang ang kanyang kamay, Mr. Oligay, ngunit hindi ako ang sumasaway sa iyo, si Zhou Jiabufang ang sumasaway sa iyo. Dahil sa aming kasabihan sa Angwo, ang ibig sabihin ng 250 ay kalahating lutong. Binibente ka ni Zhou Jiabufang ng 250 barya ay halatang stupid ka. Nang si Fanbang, ang pandak na lalaki, ay nagsalin para kay Oli, ang may-ari ng Kushuang ay muling nagsabi, totoo na ang mga damit na may cotton padded sa Zhou Jiabufang ay nabili ng 500 yuan, ngunit iyon ay dati. Ngayon ang presyo ng cotton padded na damit sa Jojie Cloth Factory ay nabawasan sa 60 yuan. Isang piraso, at siya ay humihingi sa iyo ng 200, at siya ay humihingi sa iyo ng 200, at siya ay humihingi sa iyo ng 200. Sa puntong ito, tuwang-tuwa ang may-ari ng Kushuang. Naintindihan niya rin sa wakas. Nakita ni Zhou Ziqiong ang mga dayuhang mga ngalakal na bibili ng cotton na damit mula sa kanila, at naramdaman niyang dumating na ang pagkakataon, ngunit hindi siya nang ahas na ibenta ito sa orihinal na presyo, kaya ipinagbili niya ito sa halagang 250 renminbi. Bagaman ito ay isang pagkawala, ito ay mas mahusay kaysa sa 60 renminbi. Isang piraso, mas mababa ang pagkawala. Okay lang na hindi alam ng may-ari ng Kushuang. Dahil alam niya, tiyak na hindi niya hahayaang magtagumpay sila. Ano? Seryoso ang sinabi ko. Seryoso. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang pumunta sa Jojie Clothing Factory para komprontahin sila. O kaya'y magsama ka na lang ng kahit sinong ordinaryong tao, at magkakaroon ka ng parehong sagot. Ang maikling Fanbang ay natigilan saglit. At pagkatapos ay nagsimulang makipag-chat kay Mr. Oli sa isang daldal na boses. Matapos marinig ito, nagalit si Oli. Kekeng pusit. Kekeng pusit. Kekeng pusit. Sa oras na ito, talagang natigilan ang may-ari ng Kushuang. Ano ang nangyayari sa fake squid na ito? Bakit mas malakas magsalita si Oli kapag masaya siya at mas malakas pa kapag hindi siya masaya? Ang pinakamahalagang bagay ay tiningnan niya ang kanyang sarili at sinabi ito, na naging dahilan para hindi komportable si Master Ku. Pagkatapos niyang magsalita, isinali ng maikling Fanbang, kami, ginoong Oli, ay galit na galit.
Plano naming pumunta sa Jinzhou upang akusahan sila sa harap ng iyong kamahalan Angguo, at pagkatapos ay isasara ang kanilang tindahan ng tela. Okay. Ang may-ari ng Kushuang ay pumalakpak at ngumiti, ngunit iniisip niya sa kanyang puso, hanggat hindi mo bibilhin ang kanilang mga damit na cotton, kahit na hindi ka pumunta sa Jinzhou upang magsampa ng reklamo, ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou ay hindi makakatakbo sa loob ng 2 araw. Ang maikling lalaki na si Fanbang ay muling nagtanong, Master Kuja, ang isang cotton coat mula sa Jojie Cloth Factory ay nagkakahalaga ng 60 sentimos, paano ang iyong Kuja Cloth Shop? Ngumiti ang may-ari ng Kuja Cloth Shop at sinabing, mas magaling pa kami sa Jojie Cloth Shop. Mas mura ng 10 sentimo, 50 sentimos ang isang piraso. Kailangang bawasan pa rin ang presyo, kaya ibinaba na lang ng may-ari ng Kushuang ang presyo sa ngayon. Matapos marinig ang pananabik na ito mula kay Mr. Oli, binigyan niya ng isa pang sampal sa mukha ang may-ari ng Kushuang. Gayunpaman, ang mga mangangalakal ng Fanbang ay malinaw na mga veterano sa negosyo. Matapos marinig ang presyo, umiling pa rin sila, Master Ku, nagbebenta ka ng 50 sentimos bawat piraso sa mga ordinaryong tao, ngunit nakikipagnegosyo ka sa amin, at binibili pa rin namin silang lahat, paano mo magagawa iyon? Paano ang pagbebenta ng isa pa sa halagang 50 sentimo? Basta tayo. Mayroon isang masayang pagtutulungan sa pagkakataong ito, maaari tayong magkaroon ng mas pangmatagalan at masayang pagtutulungan sa hinaharap. Kabanata 1,003 Deal. Matapos itong pakinggan, paulit-ulit itong inisip ng may-ari ng Kushuang. Dahil si Prince Yu ay nagbigay na sa kanya ng utos na, hanggat si Jojia Bufang ay naglakas loob na babaan ang presyo, ibababa mo ang presyo. Sa makatuwid, walang intensyon si Prince Yu na magpakita ngayon. Walang choice ang may-ari ng Kushuang kundi makipag-usap sa kanya. Gumawa ng sarili mong desisyon. Bakit hindi mo, Mr. Oli, hintayin mo muna ako sandali at hayaan mo akong mag-isip muli. Ang maikling Fanbang ay nakipag-ugnayan kay Oli saglit, at pagkatapos ay sinabi, pag-usapan natin ito sa may-ari ng Kushuang. Pumunta lang tayo sa Jojie Clothing Factory. Tingnan natin kung ano ang sasabihin nila. Kung pipiliin din nilang ibaba ang presyo, kalimutan na natin ito. Kung hindi, kailangan nating ituloy. Sandali. Matapos marinig ito, hindi na makaupo si Master Ku. Hindi na niya kailangang isipin pa para malaman na kapag nalantad ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou, tiyak na ititigil nila ang kanilang mga pagkalugi sa oras, at tiyak na hindi na sila mangangahas na saktan muli ang mga dayuhang mangangalakal. Sa oras na ito, atubiling ibababa nila ang presyo at ibebenta ang mga damit na bulak sa mga dayuhang mangangalakal. Sa ganitong paraan, mawalan man sila ng pera, kapag nabili na ang mga damit na bulak, mawawalan ng laman ang bodega, para maipagpatuloy na lang nila ang dati nilang negosyo. Kaya gaano man kalaki ang gustong bawasan ng mga dayuhang mangangalakal, malamang na kailangang sumang-ayon si Jojia Bufang. Matagal nang naging abala si Master Kushuang at ang iba pa, at hindi nila dapat hayaang mangyari ito, kung hindi ay mawawalan ng kabuluhan ang kanilang mga pagsisikap. Olita sir, I promise to lower the price, but I have one more condition. Anong kondisyon? Tanong ng tagasalin ng Fanbang. Ano ang kondisyon? Kung nagbebenta kami ng mga damit na may cotton pad sa iyo sa mas mababang presyo, hindi ka na makakabili ng cotton padded na damit mula sa Jojie Cloth Factory. Matapos pakinggan ang kanyang mga salita, ang tagasalin ng Fanbang ay nakipag-ugnayan kay G. Oli saglit, at pagkatapos ay sinabi ng tagasalin ni Fanbang, Master Kushuang, sinabi ko kay G. Oli. Ang ibig sabihin ni G. Oli ay mayroon tayong napakalaking demand para sa mga damit na may cotton padded. Kung tutusin, tayong lahat ng mga Fanbang ay nangangailangan ng mga damit na may cotton padded. Kung susundin natin ang pamilya ko kung ang mga damit ng cotton ay hindi binili sa Cloho, bakit hindi sapat ang mga damit na binili sa cloth shop? Siyempre, hindi tayo kapos sa pera. Si Master Ku ay nanunuya sa kanyang puso, hindi ka kapos sa pera, ngunit ako ay kapos sa pera. Kapos man ako sa pera, hindi rin kapos sa pera si Prince Yu. Ang dahilan kung bakit nakipagnegosyo ang may-ari ng Kushuang sa Fanbang ay upang pigilan ang Jojie Cloth Shop na magbenta ng mga damit na may cotton padded, kaya diretso at desidido niyang sinabi, Mr. Oli, sinabi ko lang na ang aming Kuja Cloth Shop ay maraming damit na cotton padded. Maganda iyan. At saka, tiyak na hindi maibibigay sa iyo ng Jojie Cloth Shop ang mababang presyo na ibinigay ko sa iyo. Kung hindi pumayag si Mr. Oli sa aking mga kondisyon, hindi ito ibebenta ng ating Kuja Cloth Shop. Pagkasabi nito ay tumawa na naman siya. Idinagdag niya, Mr. Oli, lahat sila ay nagsasabi na ang bihira ay mas mahusay, mas mahalaga ito. Kung marinig ng Jojie Cloth Shop na ang aming Kuja Cloth Shop ay hindi nagbebenta ng mga cotton na damit sa iyo, pagkatapos ay magtatakda sila ng presyo na 250 yen, at ikaw wala tayong magagawa laban sa kanila, tama. Naging seryoso ang ekspresyon ni Fanbang pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay muli siyang nakipag-usap kay Mr. Oli. Sa panahong ito, ang mga salitang, fake squid, at woad, ay lumilitaw ng higit at mas madalas.
Pagkatapos ng komunikasyon, sinabi ng tagasali ng Fanbang, Master Kushuang, kami, Mr. Oli, ay naantig sa iyong katapatan, kaya nagpasya kaming makipagnegosyo sa iyong pabrika ng damit sa Kuja sa halip na pabrika ng damit ng Georgia. Kung gayon, gusto kong magpasalamat sa iyo, Oli. Ibibigay ko sa iyo, sir. Habang sinasabi niya ito, hinawakan ni Master Ku ang kanyang kamay, ngunit ngumisi sa kanyang puso, naantig ka ba sa aking katapatan? Sa tingin ko natatakot ka na hindi ka makakabili ng murang mga damit na koton sa huli. Kumbaga, kung pera ang pag-uusapan, kahit itong mga dayuhang bansa ay mura. Sa oras na ito, sinabi ng tagasali ni Fanbang, dahil kami, Oli, ay nagpakita ng sinseridad kay Mr. Ku, ipapakita rin ba ni Master Ku ang iyong sinseridad? Nang marinig ito, alam ni Master Ku kung ano ang ibig sabihin ng Fanbang, at ito ay walang iba kundi makinig sa kanyang presyo. Kaya direktang sinabi niya, 40 barya. 30 barya. Naisip niya na ang presyo na ibinigay niya ay sapat na mababa. At least dapat pumayag agad si Fanbang pagkatapos marinig ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tagasali ni Fanbang ay makikipagtawaran pa rin sa kanya. Nakaon. Napakatuso ng mga banyagang bansang ito. 40 barya, wala na. 30 barya, wala na. Sa oras na ito, si Master Kushuang ay may 10,000 salita upang sabihin sa mga dayuhang ito. 40 barya na ang pinakamababang presyo sa isip ng may-ari. Hindi man lang makabili ng robe ang 30 barya. Gusto mo bang tanungin si Mr. Oli? Hindi, sinabi na sa akin ni Mr. Oli ang kanyang psikolohikal na presyo. Mr. Kushuang, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo ang totoo. Narinig din namin ang tungkol sa Joji Cloth Factory sa aming kasalukuyang kalagayan, naglakas loob silang magsinungaling sa amin. Kapag pumunta kami at maglagay ng kaunting presyon, tiyak na tatanggapin nila ito, kahit na ito ay 30 yuan. Ang dahilan kung bakit kami naninirahan dito ay dahil lamang sa kanilang galit. Sabi ng tagasali ng Fanbang. Pinaikit ni Master Ku ang kanyang mga mata at tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan. Ang 30 barya ay masyadong maliit, ngunit ito ay 10 barya lamang na mas mababa kaysa sa 40 barya na kanyang binanggit. Ngunit kapag ang mga dayuhang bansang ito ay pinayagang makipagnegosyo sa Joji Clothing Factory, magkakaroon ng walang katapusang mga kaguluhan sa hinaharap. 35 Wen. Habang nagpupumiglas siya ay biglang nagsalita si Oli. Natigilan ang may-ari ng Kushuang, at ang tagasali ng Fanbang ay natigilan din. Mr. Oli Jia. Marunong ba talagang magsalita ng Angwo dialect? Haha. Ito ang psikolohikal na presyo ni Mr. Oli Jia. Tinanong niya ako kung paano magsalita sa dialect ng Angwo. Hindi ko ini-expect na si Mr. Oli Jia ay may mahusay na talento sa wika. Sinabi ko lang after doing it once, naalala niya. Natahimik si Master Ku at nag-isip tungkol dito, at tila may katuturan ito. Nagpatuloy ang tagasali ni Fanbang, Master Kushuang, okay lang bang ibigay ng ating Oli kay Mr. ang psikolohikal na presyong ito? Ikaw at ako ay bawat isa ay umatras. Nag-isip sandali si Zhuangzoku, pagkatapos ay tumango. Ngunit napakaingat pa rin niya at sinabing, okay, dahil si Mr. Oli ay totoong taos-puso, maaari akong sumang-ayon sa presyo ng 35 sentimos. Gayunpaman, kailangan ni Mr. Oli na pumirma ng isang dokumento para sa akin. Ano? Nakasulat na ebidensya. Nangangako akong magbebenta ng cotton padded na damit kay Mr. Oli sa halagang 35 sentimos bawat piraso, at mangangako si Mr. Oli na hindi na ako gagawa ng anumang negosyo sa Joji Cloth Factory. Mabilis na nakipag-ugnayan ang tagasali ng Fanbang kay Oli, at pagkatapos ay hindi niya alam ang sinabi ni Oli. Ang tagasali ng Fanbang ay nagtanong, bukod sa negosyo ng mga damit na may cotton padded, hindi ba tayo maaaring gumawa ng ibang negosyo sa Joji Clothing Factory? Siyempre hindi. Okay. Guys, nag-iisip pa ba kayo ng ibang negosyo? Napakayaman ng mga mangangalakal ng Fanbang. Kung gagawa sila ng ibang negosyo kay Joji Bufang gaya ng Wanwa Jade Brocade, hindi ba kikita ng malaki si Joji Bufang? Matalino pa daw ako. Sa kabutihang palad, naisip ko ito ng maaga, at hanggat itinatag ang liham, hindi ako natatakot na babalikan niya ang kanyang salita. Nang maglaon, nakipag-ugnayan si Oli sa tagasali ng Fanbang, at sa wakas ay sinabi ng tagasali ng Fanbang, okay, pumayag ang ating G. Oli, ngunit kailangan nating bumili ng hindi bababa sa 10,000 cotton padded na damit mula sa Kuja Cloth Village bago natin maitatag ang liham na ito. Kabanata 1004. 10,000 piraso. Ang may-ari ng Kushuang ay nagulat sa lugar. Bakit, hindi? Nagtaas ng kilay ang translator na si Fanbang, hindi ba nangako lang sa iyo si Master Ku na makukuha mo hanggat gusto mo? Ito. Pinunasan ni Master Ku ang pawis sa kanyang noo at bamulong, ngunit itong 10,000 piraso ay napakarami. Hindi nasiyahan ang tagasali ni Fanbang, Master Ku, hindi madali para sa amin na pumunta sa Angwo, kaya kailangan naming bumili ng higit pa. Sa aming bansa, ang maharlikang pamilya, mga maharlika at mga opisyal mula sa buong bansa ay nagdaragdag hanggang mayroon lamang 8,000 na walang 10,000, kaya ang 10,000 damit na may cotton padded ay hindi marami.
Natatakot lang kami na ang iyong Kuja Cloth, sa Shofo ay hindi sapat ang gusto namin. Mamili, ngunit ang may-ari ng Kuja Cloth Shop ay hindi sumasang-ayon, kaya maaari lamang kaming bumili dito. Ang may-ari ng Kushuang ay nag-isip sandali, at pagkatapos ay seryosong nagsabi, ang aming tindahan ng tela ay may sapat na cotton, ngunit dahil ang demand sa Rosshouse City ay hindi ganoon kalaki noon, gumawa lamang kami ng ilang libong cotton coat. Ngunit kung kailangan ni Ollie ng 10,000 piraso para kay Mr., mag-o-overtime kami, at may hahatid namin silang lahat sa loob ng isang buwan hindi, kalahating buwan lang. Hindi, kailangan nating gawin ito ngayong gabi, o bukas ng umaga sa pinakahuli. Alisin ang mga damit na may cotton padded nang walang anumang pagkaantala. Pagkatapos magsalita ng tagasalin na si Fan Bang, muli siyang nakipag-usap kay Ollie, at sa wakas ay sinabi ni Ollie kay Sir na ang aming pangkat ng mga kabalyerya ay babalik na bukas, at hindi na kami makapaghintay na magawa mo ito. Ngunit sinabi rin ni G. Ollie, kukuha kami ng maraming cotton coats gaya ng mayroon ka. Ang mga natitira, ibigay mo na lang sa amin ang bulak. Pagbalik namin, kami na mismo ang magtahi ng mga mananahi. Sa tingin ko ito ay mabuti. Gayunpaman, ang layunin ay upang pigilan siya sa pakikipagnegosyo sa Georgia Cloth Factory, at para mahirapan siyang magproseso ng mga damit na cotton. Mas maganda talaga na bentahan siya ng cotton ng diretsyo. Kaya agad siyang pumayag at naghanap ng magsusulat ng dokumento. Ako, si Ku Wenlong, ay kusang loob na nagbebenta ng 10,000 cotton padded na damit kay Mr. Ollie sa presyong 35 sentimos bawat piraso. Si Mr. Ollie ay kusang loob na huminto sa anumang pakikipagnegosyo sa Georgia Cloth Factory. Kung sino man ang lumabag. Isulat pagdating niya, direktang sinabi ng tagapagsalin, kung may lumabag dito, pagmultahin siya. Mabuti. Nag-isip sandali si Master Ku. Nais niyang orihinal na sabihin na sinumang lalabag sa panuntunan ay direktang huhulihin ni Prinsipe Yu. Pero naisip ko, saan ko mahuhuli itong mga dayuhang negosyante? Mas mabuting magbayad ng multa. Oo, ang multa ay 10,000 taels. Okay, 10,000 taels lang. Kaya naman, masayang isinulat ng magkabilang panig ang mga dokumento at sa kanilagdaan at tinatakan ang mga ito. Gayunpaman, napaka-weird ng mga galaw ni Mr. Austin nang pumirma siya. Ang salitang, okay, kahit si Master Ku ay hindi ito nakilala matapos itong tingnan ng matagal. Ang interpreter na si Fan Bang ay nagpaliwanag mula sa gilid, sa ating bansa, walang gumagamit ng mga brush, lahat sila ay gumagamit ng matigas na quill pens, kaya si Mr. Ollie ay hindi sanay, at si Mr. Ollie ay hindi nagsasalita ng Mandarin, kaya ang kanyang pirma ay maaari lamang sinabi ni Fan Bang. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Tumango si Master Ku, mukhang napaka-propesyonal. Kasunod nito, pinangunahan ng may-ari ng Kushuang ang mga mangangalakal ng Fan Bang sa likod bahay ng Kuja Clothing Store at nagsimulang bilangin ang mga damit na may cotton padded. Sa huli, mahigit 5,000 piraso lamang ang bilang ng mga damit na may cotton padded. Pagkatapos ay nangako ang may-ari ng Kushuang na gagamitin ang lahat ng bulak sa bodega. Idagdag ko pa na wala na ang bulak. Ang may-ari ng Kushuang ay hindi masyadong nag-aalala dahil alam niya na ang hari ng Jin ay nagpadala ng mga tao upang maghatid ng ilan pang mga cart ng bulak mula sa Jinxi. Maaabot nito ang Rosshouse sa loob ng ilang araw, na sapat na upang harapin ang Georgia Cloth Factory. Bukod pa rito, kung walang mga dayuhang mangangalakal, hindi ibebenta ang mga cotton na damit at cotton ng Georgia Cloth Factory. Matagal pa bago ito makuha ng Kuja Cloth Factory. Bakit mag-alala tungkol sa kawalan ng cotton noon? Dahil ang dami ng cotton padded na damit at cotton, mula umaga hanggang gabi, ang mga clerk sa Kuja Cloth Store ay abala sa pagtulong sa mga dayuhang mangangalakal na magkarga ng mga paninda, na nagpapakarga ng halos 10 cart. Dahil ang isang cotton padded coat ay nagkakahalaga lamang ng 35 taels, at kahit na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 piraso, ito ay magiging 350 taels lamang. Kung ito ay hindi para sa layunin ng pakikitungo sa Georgia Clothing Factory, bakit hindi magbebenta ang isang cotton padded coat sa halagang 400 hanggang 500 taels? Kaya sa pagkakataong ito, nakakuha ng kalamangan ang mga dayuhang mangangalakal. At dahil ang Kuja Clothing Store ay may mas mababa sa 10,000 piraso ng cotton padded na damit, at binigyang diin ni G. Ollie na ang presyo ng cotton ay dapat na mas mababa kaysa sa cotton padded na mga damit, ang huling presyo ng lahat ng mga kalakal ay mas mababa sa 350 taels. Hindi ko alam kung ito ay kalooban ng Diyos, ngunit nang makita niya ang tagasali ni Fan Bang na nag-abot ng 250 tael ng mga pilak na tala, maiisip mo ang kalagayan ng may-ari ng Kushuang. Siyempre, kailangan pa ring mangolekta ng pera. Master Kushuang, maligayang pakikipagtulungan. Nakangiting sabi ni Translator Fan Bang habang pinagmamasdan ang lahat ng mga paninda na nakasakay sa sasakyan. Mr. Ollie, nasisiyahan ka na ba ngayon? Kung may isa pang negosyo sa hinaharap, siguraduhin huwag kalimutan ang tungkol sa aming Kuja Cloth Shop. Siya. Tinapik-tapik ang kanyang dibdib habang nagsasalita, at pumirma ng 2 kopya ng resibo, bawat isa ay nilagdaan ng 2 tao. Inilagay ni Mr. Ku ang kanyang pangalan sa damit sa kanyang dibdib, at ang pagtapik nito ay katumbas ng pahiwatig na ibinigay ito ni Ollie.
Humakbang si Oli, hinawakan ang kamay ni Master Ku, at tuwang-tuwang sinabi, "Pekeng pusit, na espesyal." Pekeng pusit, pekeng pusit. Sa pagkakataong ito, muli itong tiniis ni Master Ku Mansion. Hindi siya makatayo, lumingon siya sa tagasali ng fanbang sa tabi niya, ano ang ibig sabihin ng pekeng pusit na ito? Master Ku, fake squid ay nangangahulugang hello sa aming fanbang language, nakatumbas ng pagbati sa Angwo dialect. Kami, Mr. Oliji, ay nagsabi niyan dahil kami ay masaya. Oh, tama na. Tumango si Mr. Ku, pinisil din ang kamay ni Oliji, at sinabing, Mr. Oliji, ganoon din. Umalis si Kuja Baswang. Ang Roshow City ngayon ay mas masigla kaysa kahapon. Ang lahat ay naghihintay para kina Jojia Bufang at Kuja Baswang na ipagpatuloy ang digmaan sa presyo, ngunit lumitaw ang mga dayuhang negosyante. Dahil ang mga negosasyon sa pagitan ng may-ari ng Kajezuang at Mr. Oliji ay isinagawa sa Kuja Cloth Village, hindi alam ng mga tagalabas kung ano ang partikular na pinag-usapan nila, ngunit ang alam ng lahat ay noong gabing iyon, ang koton na damit at koton na sapatos mula sa Kuja Cloth Village kasya ito ng halos 10 sasakyan. Walang alinlangan na ang negosyo sa pagitan ng mga mangangalakal ng fanbang at Kuja Cloth Shop ay natapos na. Sa kabilang banda, tila mas nanlumo ang Jojia Cloth Shop. Halos kalahating oras pagkaalis ng mga dayuhang mangangalakal ay padilim na ng padilim. Sa harap na bulwagan ng Kuja Byusuang, inihain ang alak at pagkain. Sinasabi na ang mga tao ay nasa mataas na espiritu sa mga masasayang kaganapan. Medyo natuwa ang may-ari ng Kushuang matapos ang malaking order na ito. Naisip niya na kung hindi siya matalino, hindi lang niya magagawang pangasiwaan ang negosyo sa mga mangangalakal mula sa ibang bansa, kundi hahayaan niya ang Jojia Clothing Factory na manguna. Hindi niya maiwasang maging proud, nasa akin si Prince Yo, kaya bakit mag-alala na hindi niya masira ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou. Habang iniisip niya iyon, lalo siyang naging masaya. Noong una ay gustong pumunta ni Master Ku sa mansion ni Prince Yu para ipahayag ang magandang balita, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito, sa puntong ito, maaaring hindi sigurado si Prince Yu kung sinong babae ang kanyang tinutulugan, kaya mas mabuting huwag na lang sirain ang saya. Kaya't hiniling niya sa kanyang mga tagapaglingkod na maghanda ng alak at pagkain, humihimot ng isang diti, at uminom ng mag-isa. Kabanata 1005, Pagpatay at Pagpatay sa Puso. Ang mga dayuhang mangangalakal ay umalis nga sa lungsod, ngunit si Mr. Oli ang umalis sa lungsod, at ang mga bumalik ay sina Hanhan at iba pa na nagtanggal ng kanilang makeup. Kaya nang bumalik si Hanhan at ang kanyang grupo sa Wenxiangju, walang nakapansin. President, ang galing talaga ni Brother Hanhan sa pag-arte. Presidente, tinanong ng lalaking nagngangalang ko kung ano ang ibig sabihin ng fake squid. President, sa katunayan, itong higit sa 5,000 cotton coats at lahat ng cotton ay hindi sulit. 250 tail, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, inikot ko ito para sa kanila, dahil ang mga ito ay talagang 250 tail. Ang maikling tagasali na si Fanbang ay natural na miyembro ng pahayagan, at masaya siyang nakikipag-usap sa oras na ito, syempre. Well, alam niya ang tungkol sa relasyon ni na Jingzi at Hanhan, kaya hindi siya kumuha ng anumang kredito, ngunit mas pinuri si Hanhan. Bahagyang namula si Hanhan na katatapos lang maglaro ng Oli, ngumiti at winigiwe ang kanyang mga kamay nang walang sinasabi. Bakit, sinapian ka ni Oli, at hindi ka man lang marunong magsalita ng dialect ng Angwo? Namula si Hanhan sa pang-aasar ni Jingzi. Master Xiaojai, wala akong masyadong nasabi nung pumunta ako sa Kuja Baswang. Naalala ko lang yung fake squid ko, Hute and Manggefu Bicha. Ngumiti si Jingzi at tumango, tandaan mo lang ang ilang bagay na ito. Napakalakas ng pangungusap na ito, ngunit kapag bumalik ka sa Jingzhou at nakilala ang mga tunay na dayuhang mangangalakal, hindi mo ito masasabi sa kanila. Haha. Matapos itong marinig, nagtawanan ang lahat, dahil alam nila ang ibig sabihin ng batas na squid. Kapag may nakilala kang dayuhang negosyante at binati mo sila ng ganito ng personal, maiisip mo ang resulta. Sa oras na ito, nagtanong si Zhang Xiaoyu sa gilid, Mr. Sir, hindi mo may tatago itong mga koton na damit at koton ng ganito. Ang mga koton na damit at koton na dinala mula sa Kuja Cloth Village ay 10 cartload ang haba. Ibinigay ni Auli kay Mr. Sa madaling salita, sinabihan ni Hanhan ang may-ari ng Kushuang na ipadala ang mga koton na ito pabalik sa fanbang sa madaling araw, ngunit nauwi sa pagpapadala ng lahat ng koton ng direkta sa Jojia Cloth Factory at Zhangja Winery sa gabi. Masyadong halata ang operasyong ito, at ayaw kong magpaloko. Mahirap malaman ng mga tao. Matapos marinig ito, tumawa si Jingzi at sinabing, ayokong itago ito sa kanya. Sa pagkagulat ni Zhang Xiaoyu, tinanong ni Jingzi ang miyembro na gumanap bilang tagasali ng fanbang, kumpleto na ba ang lahat ng mga resibo? Presidente, ayon sa iyong mga tagubilin, ang bawat pamamaraan ay kumpleto na, at lahat sila ay pinirmahan at ipinangako ni Ku Wenlong. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha niya ang resibo at ang huling resibo sa pagbabayad at ibinigay kay Jingzi. Kinuha ito ni Jingzi at tiningnan ito, pagkatapos ay ibinigay kay Zhang Xiaoyu. Kung ayaw kong malaman nila, maaari kong ilabas ang bulak ng palihim, pagkatapos ay balutin ang karwahe, at iwanang walang laman ang lungsod bukas para malito sila.
Ngunit iniba ni Jingzi ang usapan at malamig na sinabi, ngunit, sinadya ko itong ipaalam sa kanila na sila ay nalinlang, ngunit wala tayong magagawa tungkol dito. Iyon ay para sa pagpatay ng mga tao at pagpatay ng mga tao. Ngumiti si Zhang Xiaoyu at umiling, at hindi na nagtanong pa tungkol dito. Tinanong muli ni Jingzi si Chen Jianan, kumusta ang opisina ng pahayagan ngayon? Dahil ito ay tungkol pa rin sa mga unggoy na nagdudulot ng kaguluhan sa Dragon Palace, ang ilang mga taong nakakita nito ay hindi masyadong natutuwa. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi pa ito nabasa, at mula nang mailathala ang unang isyu ng pahayagan, ang reputasyon ay medyo maganda. Tumango si Jingzi at nagtanong, kumusta ang sanitary napkin? President. It worked. Walang nagtanong kahapon. After the performance today, may iilan na nagtatanong kung bakit tumatalon-talon pa rin ang mga artistang ito kahit may regla, at walang bakas ng side leakage. Paano? Sumagot ka ba? Nakangiting sabi ni Chen Jianan, hindi gagawin ng presidente. Hayaan. Sinasabi ko ito, ngunit sa palagay ko ang kanilang pagkamausisa ay ganap na napukaw. Walang pader na hindi tinatabla ng hangin sa mundong ito, hindi pa banggitin na ito ay kasing laki ng palad tulad ng Rosehouse City. Kinaumagahan, medyo mahimbing ang tulog ng may-ari ng kuswang dahil sa sobrang inom niya kagabi. Alas 12 na ng hating gabi at hindi pa rin siya nagigising. Guro. Sa oras na ito, kumatok ang katulong sa pinto at sumigaw. Scream, ano ba ang sinisigaw mo? Mamamatay na ako. Bilang. Ang mga tao ay tumatanda, mas mababa ang kanilang tulog. Kahit gusto mo pang matulog, hindi ka makatulog na sobrang sakit. Ngayon, salamat sa lakas ng alak, sa wakas ay nakatulog si Master Ku. Ang sarap ng tulog ko, pero ginaisang ako ng katulong ko. Naturally, hindi maganda ang aking kalooban, at hindi ako masyadong galit. Pagkatapos niyang maupo, muli siyang nagtanong, ano ang nangyayari? Bumalik ka sa master, narito ang prinsipe, nasa harap na bulwagan siya. Hindi tanga ang lalaking ito. Kung hindi dahil kay Prinsipe Yu, hindi siya magiging idol. Gumising ka Lord Ku. Nang marinig ito ng may-ari ng kuswang, bigla siyang naging matino. Gaano ka nakatagal dito? Kadadating lang. Matalino ka. Gumaan ang pakiramdam ni Master Ku nang marinig niya na kara-rating lang ni Crown Prince Yu. Pagkatapos magbihis ay lumabas na siya ng bahay. Habang naglalakad siya, nagtanong siya, hindi ba pumunta rito ang Crown Prince at sinabi kung ano ang ginagawa niya. Tinanong niya ito, ngunit si Master Ku ay naghula sa kanyang puso, iniisip ang tungkol kay Crown Prince Yu. Narinig niya siguro ang tungkol sa pakikipagnegosyo niya sa mga dayuhang mga ngalakal, kaya pumunta siya rito para magtanong. Haha, nakakatipid ako sa pagpunta sa mansion ni Prince Yu para mag-claim ng credit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-alinlangan ang katulong at sinabi, Guro, hindi ko sinabi sa iyo kung ano ang gagawin, ngunit sa palagay ko ay hindi maganda ang mukha ng prinsipe. Ha! Nagulat si Master Ku at binilisan ang kanyang lakad. Pagpasok sa harap na bulwagan, nakita ni Master Ku si Prinsipe Yu na tumatakbo doon na may malungkot na hitsura sa kanyang mukha. Magandang umaga, Crown Prince. Magandang umaga, ina. Tinatanong ka ng Crown Prince ko, ano ang ginawa mo kahapon? Nagtatanong ang Crown Prince ko tungkol sa nangyari kahapon. Kahapon, gumawa ako ng sarili kong desisyon at ginawa ko ang ginawa ko sa mga dayuhang mga ngalakal. Madilim na noong natapos ko ang negosyo. Sa totoo lang, gusto kong sabihin sa prinsipe ang magandang balita sa lalong madaling panahon, ngunit natatakot ako na baka maistorbo siya kung pupunta ako doon, kaya hindi ako pumunta. Ikaw din. Alam mo bang magaling kang mag-opinyon? Matapos marinig ito, naramdaman ni Master Ku na halos naiintindihan niya kung bakit galit si Prinsipe Yu. Malamang dahil may ginagawa siyang malaking negosyo sa isang dayuhang negosyante, ngunit hindi siya nakikipag-ugnayan sa kanya, kaya si Yu Prince Wang ang nagalit. Kaya agad niyang inamin ang kanyang pagkakamali at sinabing, kamahalan, sa totoo lang dapat ay ipinaalam ko sa iyo ng maaga ang bagay na ito, ngunit may nangyaring hindi inaasahan, kaya kailangan kong gumawa ng desisyon ng walang pahintulot. Kapansin-pansing bumigat ang paghinga ni Prinsipe Yu at hindi siya nagsalita. Ipinaliwanag ni Master Ku, kamahalan, bagamat gumawa ako ng sarili kong desisyon na makipagnegosyo sa mga mangangalakal ng fanbang, ito ang pinakamagandang desisyon. Ang pinakamahusay na desisyon. Opo, kamahalan. Napakayaman ng mga mangangalakal ng fanbang na iyon. Kung hindi natin siya gagawing negosyo, makikipagnegosyo sila sa Jojie Cloth Factory. Hindi lang lahat ng koton na damit at koton ang bibilhin nila sa Jojie Clothing Factory, maaari rin silang magbenta ng iba pang damit mula sa Jojie Cloth Factory. Hindi ba tayo nagkulang? Ang Panginoon ng Kuswang ay may katwiran na sinabi, at ang kanyang mga salita ay halos mapagmataas, ngunit ang mukha ni Prinsipe Yu ay naging mas madilim at mas madilim pagkatapos marinig ito. Kabanata 106 na pagtatanong. Okay. Kinagat ni Crown Prince Yu ang kanyang mga ngipin at nag-hello ng 3 beses, at pagkatapos ay nagtanong, kung gayon magkano ang halaga ng isang piraso ng cotton padded na damit kapag ibinebenta mo ito sa kanila. Prinsipe Huwei, 35 wen. 35 artikulo. Matapos marinig ito, tumakbo si Prinsipe Yu. Kamahalan, huminahon ka at makinig muna sa akin.
Nakangiting sinabi ni Ku Wenlong, kamahalan, 35 sentimos ang isang piraso, tila babayaran natin ito, ngunit wala nang ibang paraan. Sa wakas ay hinayaan na natin ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou, ang mga damit na koton ay nabacklog ng napakatagal. Tila babagsak ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou sa ilang sandali. Hindi natin sila maaaring hayaang makipagnegosyo sa mga dayuhang mga ngalakal. Haha, pero nagnenegosyo na sila. Prinsipe Yu, Prinsipe Leng. Sinabi niya sa malakas na boses, narinig ko kaninang umaga na nakikipagnegosyo ka sa mga dayuhang mga ngalakal, ngunit alam mo ba kung saan ipinadala ang mga koton na damit at bulak na binili nila mula sa Kuja Cloth Village? Sinabi ni Oli kay Mr. ngayong araw na ito ay ipapadala pabalik sa Fanbang sa umaga. Ano ba? Nagmura si Prince Yu sa isang pambihirang boses, inalis nila ang mga koton na damit sa Kuja Cloth Shop at ipinadala ito sa Jojie Clothing Factory at Zhangja Wine. Fang, niloko ka. Natigilan si Master Ku, paano? Posible ba ito? Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang aming tindahan ng tela ng pamilya Ku ay walang damit na koton. Pati bulak wala na. Ang tanging isa sa lungsod ng Roshao na maaaring magbenta ng mga koton na damit ay ang Jojie Cloth Shop, kaya't muli nilang itinaas ang presyo ng cotton clothes kaninang umaga, sa 200 yuan ang isang piraso. Sumunod, naging ganap na berde ang mukha ni Master Ku. Ang una niyang reaksyon pagkatapos marinig ito ay nalinlang siya, hindi ng mga ngalakal mula sa ibang bansa, kundi ng Crown Prince Yu. Pero naisip ko, paano kaya magsisinungaling si Prinsipe Yu sa kanya? Ngunit ang mga dayuhang mga ngalakal. Ano ang kanilang pagsisinungaling sa kanilang sarili? Dapat sabihin na naging matagumpay pa rin ang debosyon ni Han Han. Hindi bababa sa hanggang ngayon, ang may-ari ng Kushuang ay nakatago pa rin sa dilim at hindi makalabas ng kanyang sarili. Ito, imposible. Galit na si Prince Yu. Umakyat siya at binigyan siya ng isang sampal sa mukha, at malamig na sinabi, imposible pa rin. Hindi mo ba naiintindihan ngayon? Ano ang nangyari sa simula? Mga ngalakal ng Fanbang haha, nagdududa na ako kung ang mga taong iyon ay mga ngalakal ng Fanbang kung tutuusin. Dahil halatang nakipagsabuatan sila kay Jojie Bufang at sadyang naghukay ng butas para tumalon ka, at ikaw ay lumundag. Matagal na natigilan si Master Ku, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at agad niyang kinuha ang isang piraso ng papel mula sa kanyang mga braso, kamahalan, tingnan mo muna ang dokumentong ito. Pinigil ni Prinsipe Yu ang kanyang galit. Kinuha niya ang papel na binigay ng may-ari ng Kushuang at tiningnan ito, at nakitang may nakasulat na. Kusang loob na nagbenta si Ku Wenlong ng 10,000 cotton padded na damit kay Mr. Oli sa presyong 35 sentimos bawat piraso. Kusang tumanggi si Mr. Oli. Kung mayroon kang anumang pakikitungo sa negosyo kay Jojie Bufang, kung sino man ang lalabag dito, handa kang pagmultahin ang iyong sarili ng 10,000 taels sa kabilang partido. Nang mabasa ni Prince Yu ang dokumento, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pagkatapos basahin, gusto niyang pinunit niya ang note, ngunit sa huling sandali, nagpipigil pa rin siya. Pinaparusahan mo pa rin ang iyong sarili ng 10,000 tael. Sino ang dapat parusahan? Ang mga ngalakal ng Fanbang na iyon ay umalis kagabi sa lungsod, sino ang kanilang hinahanap? Nang marinig na umalis ang mga ngalakal ng Fanbang sa lungsod, nagulat si Master Ku, ngunit nagawa pa rin niyang manatiling kalmado at nagsabi, kamahalan, hindi sila natatakot na lumabas ng lungsod. Hanggat narito ang dokumentong ito, maaari tayong pumunta sa pabrika ng damit ng Jojie at ibalik ang mga damit na koton at bulak. Umalis si Oli, ngunit narito ang Jojie Cloth Factory, maaari nilang ibalik ang mga damit at hindi na nila maibabalik ang mga damit. Walang pagpipilian si Master Ku. Lahat kasi ng koton na damit at koton ay galing sa sarili niyang mga kamay. Kung hindi niya mailihis ang kanyang atensyon, alam ng Diyos kung gaano kagalit si Prinsipe Yu. Papatayin ba siya nito? Matapos marinig ito, naisip ni Crown Prince Yu na ito ang katotohanan, at direktang dinala si Master Ku kay Jojie Bufang. Ang presyo ng isang normal na robe ay humigit kumulang 100 yuan, habang ang cotton padded coat ay gumagamit ng cotton at ang proseso ay komplikado. Kung normal ang presyo ng pagbili ng cotton, ang presyo ng normal na cotton padded coat ay nasa pagitan ng 200 at 300 yuan. Pinakaangkop. Ang dahilan kung bakit nauna nang itinakda ng Jojie Cloth Factory ang presyo ng cotton padded na damit sa 500 yen ay dahil masyadong mahal ang cotton na binili mula sa King of Jin. Kahit na ibenta ito sa halagang 500 yen ang isang piraso, kakaunti ang kikitain nito. Ngunit ngayon, masyadong mura ang mga damit na may cotton padded at cotton na binili ni Oligway mula sa Kuja Cloth Store. Sa kahilingan ni Jing Zi, itinakda ni Zhou Zikyong ang presyo ng cotton padded na damit sa 200 yuan ang isang piraso, dahil Kuja Cloth Store dati ang cotton padded na damit ay nasa ganitong presyo. Gayunpaman, karamihan sa mga taong gustong bumili ng mga damit na may cotton padded ay nagawa na, kaya wala masyadong tao sa harap ng Jojie Cloth Shop, ngunit sa bodega sa likod, ang mga katulong sa tindahan ay abala sa pagbaba ng mga paninda. Sa sandaling ito, dumating si Crown Prince Yu kasama si Master Ku. Hoy, bakit nandito ang Crown Prince? Pambihira kang bisita.
Hindi pumasok si Crown Prince Yu sa pintuan ng cloth workshop ni Jojia, ngunit dinala si Master Ku diretso sa bodega sa likod ng cloth workshop ni Jojia. Pagpasok pa lang niya ay may narinig siyang tao. Isang tunog na hindi ko gustong marinig. Bakit siya nandito? Gayunpaman, gumaan kaagad ang pakiramdam niya. Paanong wala siya dito? Niloko ng negosyanteng taga-Fanbang ang may-ari ng Ku Village. Kung wala ang kanyang utos, si Zhou Zikyong lamang ang makakagawa nito. Hindi maniniwala si Prince Yu na makakagawa siya ng ganoong nakakapinsalang trick. Hindi, dapat niyang malaman ito, ngunit siya ay dapat na walang hiya. Nandito rin si President Jing. Nakangiting sabi ni Prince Yu. Pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata sa karwahe na nagbabawas, at tumingin siya kay Zhou Zikyong sa tabi niya at nagtanong, Ms. Zhou, ang mga kalakal sa mga karwaheng ito ay binili ng mga dayuhang mga ngalakal mula sa Kuja Cloth Store kahapon, tama ba? Tama, batch yan. Goods. Nang hindi hinintay na sumagot si Zhou Zikyong, ang may-ari ng Kushuang, na humakbang na para tingnan ito, ay hindi na makapaghintay na sumigaw. Matapos marinig ito, napakunot ang noo ni Prinsipe Yu at pinandilatan si Master Ku, na sana ay masampal niya ito hanggang mamatay. Ang bagay na ito ay may higit sa sapat na tagumpay ngunit higit pa sa sapat na kabiguan. Hindi dapat malaman ni Zhou Zikyong kung ano ang ibig sabihin ni Prinsipe Yu at ang nakasulat na kasunduan na nilagdaan ng mga ngalakal ng Fanbang at ng may-ari ng Kushuang. Ang dahilan kung bakit niya itinanong ang tanong na iyon ay para mailabas ito sa bibig ni Zhou Zikyong. Basta personal niyang inamin na ang mga kalakal na ito ay binili sa Fanbang merchant. Halika, kunin ang mga papeles pagdating ng oras at hulihin siya. Ngunit si Master Ku ang unang nagsabi nito, at ang Crown Prince Yu ay maaari lamang magtanong, oh. Master Ku, sigurado ka ba? Agad na tinapik ni Master Ku ang kanyang dibdib at sinabi, kamahalan, sigurado ka ba? Kamahalan, tingnan mo itong mga damit na cotton. Isang tusok lang ba ang tinahi ng cuffs ng Jojia Cloth Factory? Upang maging malakas, ang mga cuffs, butones at splicing ay tinatahi lahat ng dalawang tahi. Gayunpaman, para mapabilis ang paggawa ng mga cotton coats, ang ating kajes ay isang cotton coats. Kaya, itong mga cotton na damit ay ang binili ng mga dayuhang mga ngalakal. Kabanata 1,007 Big Fool. Si Prinsipe Yu mismo ay hindi maisip kung bakit siya makikipagtulungan sa isang hanggal na tao. Inamin niya sa publiko na may problema sa kalidad ng kanyang damit na may cotton padded. Sa kabutihang palad, walang mga tao sa paligid upang manood, kung hindi ay masira ang reputasyon ng Kuja Cloth Store. Pagkatapos natitigan si Master Ku, muling nagtanong si Prince Yu, kung ganoon, ang mga damit na ito ay talagang hindi mula sa Jojia Clothing Factory. Hindi umiwas si Zhou Zikyong, ngunit sinabing may tapat ng ngiti, oo, ano ang mali sa mga mababang damit na ito na may cotton padded? Baka nagmula ito sa aming tindahan ng tela ng pamilya Zhou. Bago pa makapagsalita si Prinsipe Yu, itinuro ni Zhou Zikyong si Jingzi at sinabing, ibinigay ito sa akin ng aking kapatid. Malabo ang pakiramdam ni Prinsipe Yu sa kanyang puso. Medyo hindi mapalagay, tumingin sila ni Master Ku kay Jingzi. Pagkatapos ay ngumiti si Jingzi at sinabi, tama ang pang-anim kong kapatid. Ang mga damit na ito na may cotton padded ay mga regalo mula sa akin. Tutal, nagnenegosyo lang ako sa mga restaurant at pahayagan. Sino ang nakakaalam ng cotton? Kung gayon ang iyong mga damit na may cotton pad at cotton padded na damit. Oh, ito. Nakangiting sinabi ni Jingzi, kagabi sa Wenxiangju, nakilala ko ang ilang dayuhang negosyante na nagpumilit uminom ng matatapang na inumin. Sa huli, nakasama ko sila ng kaunting inumin. Sino ang nakakaalam na lasing sila? Pagkatapos ng ilang inumin, hinayla ako ni Faye at sinabing bumili sila ng 10 cart ng cotton na damit at bulak sa isang tanga sa mababang presyo. Narinig ko ang isang dayuhang negosyante na nagsabi na siya ay isang malaking tanga. Naging berde ang mukha ni Zhuang Zuoku, at alam niya kung sino ang mas magaling kaysa sa fake squid. At the same time, nagulat siya, halatang galit na galit siya, pero bakit niya sinabi yun kay fake squid? Sa oras na ito, muling sinabi ni Jingzi, hindi ko ito gusto noong una, ngunit ang mga ngalakal mula sa bansang ito ay nagpumilit na ibenta ito sa akin. Nang maglaon, nang ako ay magtanong tungkol dito, sinabi nila na sila ay gumastos lamang ng 250 tael ng pilak sa 10 cart na ito ng cotton at cotton padded na damit. Binili ko ito, at handa silang ibenta ito sa akin, para lamang sa 500 taels. Binili ko ito, ngunit ang mga dayuhang negosyante ay talagang tuso, at sinabi nila na gusto nilang magkaroon ng isang kaibigan na siya ay masyadong magulo, kaya siya ay lumingon sa akin at kumita ng 2 beses. Muling nagmura si Master Ku sa kanyang puso, ang mga dayuhang negosyanteng ito ba ay may kapansanan sa pag-iisip? Kung 10 malalaking kargamento ng cotton na damit at bulak ay dadalhin pabalik sa ibang mga bansa, kikita sila ng 10,000 tael ng pilak, ngunit nakuha lamang nila ang 250 tael na ito. 250 taels lang yata ang kinita nila. Master Ku, sa palagay mo ba ay mayroon talagang isang hanggal na tao na magbebenta ng napakaraming cotton na damit at bulak sa halagang 250 tael ng pilak?
Tumingin si Jingzi kay Master Ku, at pagkatapos magsalita, bigla niyang hinampas ang kanyang noo at biglang natauhan. Oops, nakalimutan ko. Ngayon lang, sinabi ni Master Ku na ang mga damit na ito na may cotton padded ay pag-aari ng iyong nayo ng tela ng pamilya ko. Hindi kaya ang malaking hanggal na iyon ay si Master Ku mismo? Sa oras na ito, ang mukha ni Master Ku ay ganap na berde. Kung hindi ka magsasalita, pumayag ka. Mukhang ito talaga ang may-ari ng kuswang. Hindi dapat maging tanga ang may-ari ng kuswang, kaya paano niya ibebenta ang mga damit na cotton sa murang halaga? Hindi kaya ibinigay ng may-ari ng kuswang ang mga damit alang-alang sa pagkakaibigan nina Angguo at Fanbang. Ang maliit na sarili, tinutupad ko ang iyong sarili. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Prinsipe Yu at sinabing, nga pala, Prinsipe Yu, anong problema kung pumunta ka rito ngayon? Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Prince Yu, at sa wakas ay ikanaway niya ang kanyang kamay. Sabi, okay lang, narinig ko lang na bumili ang Joji Cloth Shop ng mga cotton na damit at cotton mula sa mga mangangalakal ng Fanbang, kaya pumunta ako dito para batiin ka. Prinsipe, tumahimik ka. Matalim na tingin ni Prince Yu kay Master Ku, pagkatapos ay tumingin siya kay Jo Zikyong at malamig na sinabi, gayunpaman, gusto ko pa ring payuhan si Miss Jo na ang pagkakaroon ng masyadong maraming cotton ay isang magandang bagay, ngunit hindi ito lubos na magandang bagay. Pagkasabi nun ay umalis na siya nang hindi lumilingon. Nang makita ito ng may-ari ng kuswang, agad niya itong sinundan palabas. Bang! Paglabas sa pagawaan ng tela ng pamilya Jo, sinampal ni Crown Prince Yu si Master Ku ng 3 beses gamit ang kanyang backhand, na nagpatumba sa kanya. Prinsipe, bakit, hindi mo pa rin alam kung bakit kita sinaktan? Pop sampal. Tapos may 3 sampal pa. Nakakaawa na si Master Ku ay napakabata, ngunit siya ay sinampal ng ganito ni Prinsipe Yu, na hindi marunong rumspito sa mga matatanda at mag-aalaga sa mga kabataan. Hit, may mga bituin sa iyong ulo. Ikaw ay isang hanggal na baboy. Iniisip mo pa bang gamitin ang iyong mga sirang dokumento para humingi ng pera? Anong panaginip? Halos umungol si Prinsipe Yu, hindi mo pa rin nakikita na nahulog ka sa bitag ng iba. Mula nang lumitaw ang mga ngalakal mula sa bansang iyon, tinambangan ka ng iba. Ano ang silbi ng sertipikong iyon? Sinabi ng lalaking nagngangalang Jing na ipinagbili sa kanya ng mga ngalakal mula sa Fanbang ang mga damit na bulak. Ano ang kinalaman nito sa Joji Clothing Factory? Natarante si Master Ku. Nagising si Zong at ibinaba ang ulo. Nalinlang nga siya sa wala. Ang Crown Prince. Ano ang susunod nating gagawin? Mabilis na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Crown Prince Yu, at sa wakas ay sinabi niya, kakasabi lang ng Crown Prince ko, paano kung mayroon tayong cotton at cotton padded na damit? Meron na sila noon, pero ano? Nabili na ba sila? Sa totoo lang, ang gustong sabihin ng may-ari ng Kuja Cloth Shop ay kaya hindi nila ito maibenta noon ay dahil mas mura ang cotton clothes na binibenta ng Kuja Cloth Shop at ang daming pagpipilian ng mga tao sa Roshaw, pero ngayon ang Kuja Cloth Shop The Village ay walang cotton padded na damit, kaya wala silang choice kundi pumunta sa Joji Cloth Shop para bumili. Idiot! Ang mga cotton padded na damit ng Joji Cloth Factory ay nasa 200 yuan na ngayon, kapareho ng presyo natin dati. Pero nitong nakaraang 2 araw, halatang pamilyar ang mga tao sa dati nating mababang presyo. Bigla nilang itinaas ito sa 200 yuan ang isang piraso. Sigurado ang mga tao sa tingin ko ay mahal. Tumango si Master Ku, ganyan talaga ang kalikasan ng tao. Nagpatuloy si Prinsipe Yu, kung ganoon, magtakda tayo ng presyong 50 sentimos para sa ating mga damit na may cotton padded. Tingnan natin kung may makakabili sa kanila. Pero, ang Panginoon ng Kuswang ay nag-alinlangan at sinabi, kamahalan, ang aming nayo ng tela ay wala sa ngayon. Paano kung magtakda kami ng ganoon kababang presyo at hindi namin makuha ang mga damit na cotton? Basura. Kung may bumili nito, isulat lang ang kanilang mga pangalan. Ang bulak na ipapamahagi sa amin ng aking tiyuhin ay darating sa isang araw. Kapag dumating na ang bulak, mag-o-overtime kami para gumawa ng isang batch ng cotton padded na damit at ipamigay sa mga nagpa-reserve nito. Kailangan lang nilang maghintay ng ilang araw para makatipid ng isa. 150 barya, sa palagay mo pipiliin ba ng mga tao na maghintay ng ilang araw, o ang hanggal na bibili ng cotton padded coat na may 200 barya? Matalino ang prinsipe. Gaya ng inaasahan sa prinsipe, kung ako ang bahala, hindi ako makakaisip ng ganoong bagay. Falem. Obvious naman ang sagot, kaya nambola ulit si Master Ku. Sayang naman. Malamig na sumangot si Prinsipe Yu, at pagkatapos ay sinabi, kanina ko lang sila binalaan. Talaga bang iniisip ni Zhou Zikyong na ang pagkakaroon ng mas maraming cotton ay isang magandang bagay? Napakaraming cotton ang nasa stock nila kaya hindi nila ito maibenta, na naging dahilan upang mabihisan ang kanilang pamilya Zhou. Walang ibang negosyo sa pagawaan ang maaaring gawin, at ngayon ay mayroon silang mas maraming cotton sa bodega, at mas mabilis silang mamatay. Kamahalan, ang bait mo talaga. Muli siyang nambola ng may-ari ng kuswang, at ang dalawa sa kanila ay tumawa ng buong pagmamalaki. Tawanan ito. Kabanata 108 ang mahirap na buhay ng isang babae. Ay tulad ng inaasahan ni Prinsipe Yu.
Kahit na ang Zhou Family Cloth Shop na lang ang natitira na may cotton padded na damit sa Rosehouse City, nararamdaman pa rin ng mga tao na kung ikukumpara sa presyong 50 o 60 yuan sa nakalipas na 2 araw, ito ay masyadong mahal. Kaya walang masyadong tao na talagang bumibili ng cotton na damit sa Zhoujie Cloth Factory. Gayunpaman, hindi marami sa mga katulong sa tindahan sa Zhoujie Cloth Factory, kabilang si Lao Li, ang nagmamadali. Siyempre, wala silang dagdag na oras para mag-alala ngayon. Dahil ayon sa kahilingan ni Zhou Ziqiong, ang Zhoujie Cloth Factory ay maglulunsad ng bagong produkto mga sanitary napkin bukas ng umaga, kaya ang mga clerk sa bodega ay kinukuha ang huling pagkakataon upang makagawa ng mga sanitary napkin, habang ang ilang clerk sa harap ng counter ay naglilinis ng counter at naghahanda. Ang lahat ay nangyayari sa maayos na paraan. Sa tanghali ng araw na iyon, 2 karwahe ang nagkarga ng isang cart ng mga sanitary napkin at isang cart ng cotton mula sa gate ng Zhoujie Clothing Factory, at pagkatapos ay umalis sa Rosehouse City at sumugod sa Jingzhou sa ilalim ng escort ng mga opisyal at sundalo na inayos ni Yuli. Ayon sa kasalukuyang rate ng produksyon ng Zhoujie Clothing Factory na 3,000 sanitary napkin sa isang araw, kapag ang mga sanitary napkin ay opisyal ng ibenta bukas, ang Zhoujie Cloth Factory ay makakagawa ng 9,000 na sanitary napkin. Para sa maliit na lungsod ng Rosehouse, at ito pa rin nagsimula lamang itong magbenta at tiyak na hindi ito mauubos. Kaya nagpadala si Jingzi ng 3,000 sanitary napkin, isang cart ng cotton at ang mga paraan ng produksyon pabalik sa Jingzhou, upang masimulan din ng mga kababaihan sa Jingzhou na tamasahin ang malinis at komportableng benepisyong ito. Siyempre, ang sinasabi niya ay tungkol sa paghahanap ng kapakanan ng mga kababaihan sa Jingzhou, ngunit maaaring hulaan ni Zhou Ziqiong at ng iba pa na talagang gusto niyang sina Zhou Xining, Su Mochen at Yu Xiangrong na naninirahan sa Jingzhou ay samantalahin ang malinis at komportableng lugar na ito sa lalong madaling panahon. Mahusay na sanitary napkin. Tulad ng abalang Zhoujie Bufang, ang bagong bukas na Wenxiangju at Da Newspaper Office ay pare-parehong abala. Sa unang palapag ng Da Newspaper Office, 3 araw nang naglalaro ang kwento ng mga unggoy na nagdudulot ng kaguluhan sa Dragon Palace. Ayon sa pangako ni Chen Jianan, isang bagong kwento ang gaganap simula bukas, at inaabangan pa rin ito ng lahat. Sa 2 magkasunod na araw, sa entablado ng The Newspaper Company, may mga artistang nagreregla, at lahat ay nagulat. Sa lohikal na pagsasalita, hindi karaniwan para sa mga kababaihan na magkaroon ng regla. Pagkatapos ng lahat, ang bawat babae ay may mga araw na ito bawat buwan, lalo na't kasalukuyang may mga 20 artista sa tanggapan ng pahayagan ng Dawn. Sa dinami-dami ng babae, ilang babae na ba ngayon? Napaka-normal na magkaroon ng iyong regla. Ang nakakagulat ay ang mga babaeng ito ay biglang nagkaroon ng regla sa panahon ng pagganap. Syempre, ito ay normal. Ang abnormal, wala pang quarter ng 1 oras ang pagbaba nila sa stage tapos bumalik sa stage, at wala man lang menstruation. Bakas, tumalon-talon, malayang gumagalaw. Maraming lalaki ang naging crotch-gazing cats, at patuloy na nakatitig sa mga pangunahing bahagi ng mga artistang ito. Kung tutusin, nakasuot sila ng ganoong manipis na mga costume at tumatalon-talon kaya hindi maiiwasan ang pagtagas sa gilid. Ngunit sa kasamaang palad, walang nag-leak na medyo mahirap intindihin. Kung walang leakage sa level na ito, dapat maraming layer ng cotton cloth, pero nakita ng lahat na ang mga artistang ito ay napakanipis na damit. Parang maraming layers. Gayunpaman, ang mga tao sa panahong ito ay konserbatibo pagkatapos ng lahat. Kahit na curious sila, walang nagtanong. Sa likod ng entablado sa opisina ng pahayagan, si Chen Jianan ay balisa. President, walang nagtatanong dito. Kung hindi tayo magtatanong, tapos na ang palabas ngayon. Binawi ni Chen Jianan ang kanyang ulo at nag-aalalang sinabi. Ayon sa plano ni Jingzi, kailangan nilang maghintay ng isang tao sa audience na magtanong bago ilabas ang mga sanitary napkin, ngunit walang sinuman sa audience ang nagtanong, na nakakahiya. Nakangiting sinabi ni Jingzi, isang bagay ang dapat mong tandaan. Kung talagang gusto mong gawin ang isang bagay, kailangan mong harapin ang mga paghihirap. Kung walang mga paghihirap, kailangan mong harapin ang mga paghihirap kahit na lumikha ka ng mga paghihirap. Walang nagtatanong, hindi kami pwede magtanong ka. Natigilan si Chen Jianan at naintindihan kaagad. President, magpapadala ako ng isang tao para magayos ngayon din. Pagkaraan ng ilang sandali, nang matapos ang malaking kaguluhan sa Dragon Palace sa entablado, may biglang tumayo sa audience, Miss Fang, may tanong ako. Hindi ko alam kung saan pupunta. Hindi ba dapat sabihin mo sa akin? Ang batang babae na tinatawag na Fang Fang ay tumingin sa entablado at napagtanto na ang taong nagtatanong ay hindi miyembro ng opisina ng pahayagan. Nagulat ako, ngunit sinunod ko pa rin ang orihinal na plano at mahinang sinabi, Guro, mangyaring magsalita. Miss Fang Xiang, noong nag-aartista ka sa nakalipas na 2 araw, mayroon ba sa ating mga artista ang nagkaroon ng regla? Matapos marinig ang tanong na ito, ang bulwagan nakuha ng lahat ng nasa silid ang kanilang atensyon. Ang taong nagtanong ng palihim ay isang lalaki. Napaka-curious din nila, pero walang may lakas ng loob. Matapos marinig ito, medyo napahiya si Miss Xiang, ngunit sumagot pa rin siya, ang young master na ito ay napakaingat sa kanyang pagmamasid. Totoo iyon.
Lahat ay nagreklamo sa kanilang mga puso, hindi ito dahil siya ay maingat sa kanyang pagmamasid, ito ay malinaw na kung ano ang sinabi mo, okay. Sa oras na ito, ang miyembro ng club ay patuloy na nagtanong, ngunit bakit hindi ka naiiba sa mga ordinaryong tao kahit na ikaw ay may regla? Maaari ka pa ring tumalon ng malaya at hindi natatakot sa pagtagas. Bakit ganito? Okay. Ito ay walang pag-aalinlangan, ito ay nagpahayag ng damdamin ng lahat ng naroroon, at lahat sila ay nagsaya, lalo na ang ilang mga kababaihan, na ang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Idiniin ng mabangong batang babae ang kanyang kamay upang hudyat na tumahimik ang lahat, at saka nakangiting sinabi, mukhang may pamilya ang young master na ito. Pamilyar na pamilyar siya sa mga problema ng kababaihan sa panahon ng regla. Naniniwala ako na dapat itong ginagawa ng young master para sa kanyang asawa. Tinatanong mo yan, di ba? Matapos marinig ito, itinaas ng miyembro ang kanyang ulo at sinabing, natural iyon. Napakabuting tao ni young master, naiinggit talaga ako sa asawa mo. Bahagyang yumuko si Fang Fang at sinabing, katulad ka talaga nitong young master. Gaya ng sinabi ko, noong nagkaroon tayo ng regla noon, lalo pa ang pagtalon-talon tulad ngayon, kailangan nating mag-ingat kahit sa paglalakad at pamumuhay ng normal. Kung tutuusin, ang mga bag na tela ay hindi masyadong madaling gamitin, at mangyayari ito kung hindi mo ito papansinin. Well, depende ito sa iyo. Dapat alam mo lahat ang ekspresyon nito, lalo na ang manipis na tela na hindi komportable. Oo. Ang kanyang mga salita ay agad na pumukaw sa taginting ng maraming kababaihan na naruroon. Nang makita ito, napahawak si Siyang-Siyang habang mainit ang plansya, menor de edad pa lang ito. Pagkatapos ng bawat regla, ang katawan ay hindi masyadong na-refresh at kailangan mong pumunta. Bumili ang bot-ika ng ilang gamot na inchik para sa pagpapakulo at paglalaba. Hindi banggitin ang pagdurusa, ang halaga ng pagbili ng Chinese na gamot ay hindi maliit na halaga bawat buwan. Tama si Miss Fang. We are better off, for those people. Paano magkakaroon ng ekstrang pera ang isang babaeng may mahirap na pamilya para makabili ng tradisyonal na Chinese medicine? Pangalawa ang paggastos ng pera, ngunit ang pangunahing dahilan ay hindi ito komportable. Pero mahirap talagang maging babae. Isang babae na maaaring pumunta sa opisina ng pahayagan para manood ng palabas. Mayaman man o maharlika ang mga tao, kaya naiintindihan nila na magsabi ng mga ganoong bagay. Matapos makinig sa kanilang talakayan, unti-unting lumiwanag ang mga mata ni Miss Siyang. Umubo siya at sinabi sa malalim na boses, ngunit mula ngayon, malapit nang matapos ang mahihirap na araw para sa ating mga babae. Chapter 1009, Kung mahal mo siya, hayaan mo siyang gamitin. Sabi ni Siyang. Tumingin siya sa likod ng entablado at nakitang tumanggo si Jingzi sa kanya, at kumalma siya. Ayaw ba ninyong lahat na malaman kung bakit malayang nakakagalaw pa rin ang mga artista natin kahit may regla na sila? Habang sinasabi niya iyon, hinagilap ni Fang Fang ang kanyang mga damit saglit, at pagkatapos ay naglabas ng buo na sanitary napkin, ito ay dahil sanitary napkin, tayong mga babae ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa regla. Tungkol sa linyang ito, minsang nakipag-usap si Jingzi sa lahat sa napakakatawa-tawang paraan kung dapat ba nilang ilabas ang isang ginamit mula sa kanilang pandiya sa mismong lugar, upang sila ay maging mas menstrual. Kitang-kita mo ang epekto, di ba? Ngunit agad itong tinanggihan. Siyempre, magagawa ito ni Jingzi kung mahigpit niyang hihilingin ito. Ang problema lang ay walang handang kumilos. Isipin mo, ito ay tulad ng pagtatago ng kulog sa iyong pandiya. Very consistent pa rin ang pagtanggap ng lahat sa ganitong bagay. Sanitary napkin. Lahat ay tumingin sa manipis na bagay na hawak ni Fang sa kanyang kamay, tulad ng isang puting paro-paro, at mukhang hindi makapaniwala. Ang mga lalaki ay nanunood lamang ng kagalakan. Kahit na curious sila, nagiging pribado na ang ganitong bagay. Hindi sila kasing tapang ng mandirigma kanina. Gayunpaman, nang muli nilang hinanap, natuklasan nilang may pinuntahan ang mandirigma. Labis na nag-aalala ang mga babae. Napaisip ang ilang tao, Miss Fang Siyang, ang sanitary napkin ba na ito ay parang baglang ng tela? Ngumiti si Fang Fang at tumango, kalahating tama ka. Ang gamit nito ay kapareho ng isang bag ng tela. Ito ay pareho, ngunit ang epekto ay mas mahusay kaysa sa isang bag ng tela. Kaya, maingat itong ipinakilala ni Fang Fang, dapat ay nakita ng lahat na ang sanitary napkin na ito ay ilang beses na mas manipis kaysa sa isang bag na tela. Siyempre, huwag tingnan ito. Ito ay manipis, ngunit ang kanyang hygroscopicity ay napakahusay, at ang mga bag ng tela ay hindi maihahambing dito. Girl Fang, ang sanitary napkin na ito ay mukhang napakanipis, paano ito magiging mas mahusay kaysa sa mga bag ng tela? Ang abo ng halaman ay idinagdag sa bag upang sumipsip ng tubig. Kung mas maraming abo ng halaman ang inilagay mo, mas maraming tubig ang maa-absorb nito, ngunit nangangahulugan nito na ang bag ay magiging mas malaki at mas hindi maginhawang dalhin. Ngunit ang sanitary napkin na ito ay mukhang isang manipis na layer, ngunit sinabi ni Fang Siyang na ito ay mas mahusay sa pagsipsip ng kahalumigmigan kaysa sa abo ng halaman, at lahat ay hindi naniniwala dito. Ngumiti si Fang Fang at hindi sumagot, ngunit kumaway sa backstage, at isang artista ang dumating na may dalang isang mangkok ng tubig sa isang kamay at isang buo na bag ng tela sa kabilang kamay.
Walang kwenta kung magsalita pa. Tingnan natin ang epekto. Habang sinasabi niya iyon, binuhusan niya ng tubig ang bag ng tela. Okay lang noong una, dahil ang tubig ay sinipsip ng abo ng halaman, ngunit pagkatapos ng pagbuhos ng wala pang kalahating mangkok, ang bag ng tela ay nagsimulang tumulo. Ibinuhos ni Fang Fang ang natitirang kalahati ng mangkok ng tubig sa sanitary napkin, at isang mahiwagang eksena ang naganap. Halatang bumigat ang sanitary napkin, ngunit walang bakas ng pagtagas. Nang makita ng lahat ng naruroon ang eksenang ito, bumuka ang kanilang mga bibig. Ang mga babae, lalo na, ay nagulat at napatitig sa sanitary napkin habang ang kanilang mga mata ay gumagala, hindi alam kung ano ang kanilang iniisip. Gamit ang sanitary napkin na ito, hindi kailangang mag-alala ng mga kapatid na magsuot ng manipis na palda kahit sa tag-araw. Pagkatapos niyang magsalita, hindi niya nakalimutang idagdag, siya nga pala, ang magkapatid na babae ay gumagamit ng mga bag na tela at lahat sila ay medyo hindi komportable. Damn it! Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa problemang ito pagkatapos gamitin ang sanitary napkin na ito. Dahil ang sanitary napkin ay gawa sa snow white cotton, ito ay mas malinis kaysa sa aming damit na panloob. Hindi mo kailangang bumili ng gamot na inchik. Hintayang matapos ito ni Siyang-Siyang. Pangungusap na agad na naging dahilan ng pagsigaw ng lahat. Ang manipis at malakas na absorbency ng mga sanitary napkin ay sapat na kamangha-mangha, at ngayon sinabi ng fragrance na ang sanitary napkin na ito ay talagang makakapagligtas sa mga kababaihan mula sa pangangati at kakulangan sa ginhawa. Ito ay talagang nakakagulat. Kaya, hindi napigilan ng isang grupo ng mga tao sa ibaba ang kanilang pananabik at nagtanong. Girl Fragrant, saan nanggaling itong sanitary napkin? Girl Fragrant, hindi dapat mura ang ganoong magandang bagay, di ba? Hindi mura. Kung talagang may magic itong sanitary napkin na sinabi ni Fragrant Girl, magkano kaya? Bibili ako ng pera. Oo, basta totoo ang sinasabi mo, bibili din ako. Nang makita ang sigla at pananabik ng lahat, alam ni Fang Fang na natapos na ang kanyang misyon, at nakangiting sinabi, talaga. Ang sanitary napkin na ito ay ibinigay din sa akin ni Miss Jo mula sa Jojie Cloth Shop. Hindi ko alam ang presyong itinatanong mo, ngunit si Miss Jo ay nagkataong nasa opisina ng aming pahayagan sa daan. Hihilingin ko kay Miss Jo na sabihin sa lahat ang susunod. Nung narinig ko, naintindihan ko. Nakikita na ang sanitary napkin na ito ay napakanipis at magaan ngunit may napakagandang hygroscopicity, at sa kanilang pangunawa, ang material na may magandang hygroscopicity ay cotton. Nagkataon na ang Jojie Cloth Factory ay may cotton na ginamit sa paggawa ng cotton padded na damit, kaya ito ang nagpapaliwanag dito. Kaya, sa ilalim ng tingin ng lahat, si Jo Zekyong ay lumabas mula sa backstage, bahagyang tumango, at nakangiting sumenyas kay Fang Fang na aalis na sana sa stage. Nang makita si Jo Zekyong sa entablado, hindi na makapaghintay ang lahat na magtanong. Miss Jo, itong sanitary napkin ba ay gawa talaga ng aming Jo Family Cloth Workshop? Miss Jo, ang sanitary napkin ba na ito ay talagang kasing kabigabighani ng sinabi ni Miss Fang? Miss Jo. Tanong ng lahat paulit-ulit ang mga salita. Ngumiti si Jo Zekyong at idiniin ang kanyang kamay para hudyat na tumahimik ang lahat. Pagkatapos ay tumanggo siya at sinabing, totoo ang sinabi ni Miss Fang Fang. Ang mga sanitary napkin ay isang bagong produkto na na-research kamakailan ng ating Jojie Fabric. Tungkol naman sa kalinisan, ang epekto ng tuwalya ay eksakto sa sinabi ni Miss Fang Fang. Array. Pagtibay ni Jo Zekyong, at lahat ay nagsaya. Ms. Jo, paano mo ibebenta itong mga sanitary napkin? Ito ang tanong na higit na ikinababahala ng lahat, kaya pagkatapos itanong, natahimik ang buong audience, naghihintay ng sagot ni Jo Zekyong. Sa oras na ito, sinabi ni Jo Zekyong, tungkol sa mga sanitary napkin na ito, ang unang presyo ng aming Jojie Cloth Shop ay 30 sentimos ang isang piraso, ngunit kung tutuusin, ito ang aming bagong inilunsad na produkto, kahit na marami na rin kaming nakitang mga artista mula sa The Newspaper na sinubukan ko na ito, ngunit hindi pa rin ako kumbinsido, kaya't ang aming Jo Store, pati na rin bukas, ang aming tindahan ng Jo, bukas, si Zaifang at Biefang, ay mamimigay muna ng 600 sanitary napkin, sa bawat tindahan ay mamimigay ng 200 piraso, pagkatapos masubukan ng lahat ang sanitary napkin, kung sa tingin nila ay maganda ito, maaari silang bumili ulit. Pagkatapos magsalita ni Jo Zekyong, nagkaroon muli ng kaguluhan sa karamihan. Ms. Jo, paano mo ihahatid ang 600 na sanitary napkin na ito? Ilan ang matatanggap ng isang tao, matatanggap mo ba lahat ng 200? Lalaki ang nagsalita. Pagkatapos magtanong ay agad siyang tinitigan ng maraming babae sa tabi niya. Ang isang tao ay tumatanggap ng 200 bagay, bakit hindi ka pumunta sa langit? Tama, ano ang dapat mong matanggap, isang may sapat na gulang. Ngumiti si Jo Zekyong at sinabing, naniniwala ako na ang reaksyon ng lahat ay naipaliwanag na ang sagot. Dapat isang tao lang. Kukuha ako ng isa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jo Zekyong ang ilang bagay na dapat tandaan tungkol sa pagkuha ng libreng sanitary napkin bukas. Bago umalis sa entablado, ngumiti siya at sinabi sa mga lalaking naruroon, ngunit ang isang lalaki ay makakakuha din ng isa para sa kanyang asawa, mahal ko siya.
Hayaan siyang gumamit ng sanitary napkin. Chapter 1010 Pagod ka na ba sa pambubugbog? Kung mahal mo siya, hayaan siyang gumamit ng sanitary napkin. Ang mga salita ni Jo Zikyong ay agad na tumagos sa Ross House City. Alam mo, ilang daang tao lang ang nakasaksi ng mga sanitary napkin sa opisina ng The Newspaper. Ngunit pagkatapos nitong umalis ang daan-daang mga tao sa tanggapan ng The Newspaper, ipinakalat nila ang balita. Ang Jojiye fabric ay nakabuo ng magaan, malinis at ang balita ng pinahusay na mga bag ng tela na may magandang hygroscopicity ay sumabog sa mga kalye at eskinita. Ang pinakamahalagang bagay ay bukas ng umaga, ang tatlong tindahan ng Jojiye Bufang ay mamimigay ng 600 sanitary napkin ng libre. Lahat ay nagmamadaling magsabi sa isa't isa at naghahanda, naghihintay na lamang ng madaling araw. Ngayong gabi, mas abala pa ang mga katulong sa tindahan sa Jojiye Bufang. Ang mga counter sa pangunahing tindahan ng Jojiye Bufang at ang mga tindahan ng Zaifang at Biefang ay inalis lahat at napuno ng mga sanitary napkin, lahat ay naghihintay ng madaling araw. Katulad ng araw ng pagbubukas ng Wenxiangjo, nang ang unang sinag ng araw sa umaga ay sumikat sa pader ng lungsod ng Ross House City, mayroon ng isang dagat ng mga tao sa labas ng pangunahing tindahan ng Jojiye Bufang, at ang ilang matatalinong tao ay gumising ng maaga at tumakas bagamat ang Zaifang at Biefang ay medyo malayo, kakaunti ang mga tao doon. Gayunpaman, nang dumating ang matatalinong taong ito sa pinangyarihan, natuklasan nila na ang mga tao sa labas ng Zaifang at Biefang Gate ay hindi bababa sa mga nasa labas ng pangunahing tindahan ng Jojiye Bufang, at karamihan sa kanila ay mga lalaki. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa mga lalaki, ang mga kababaihan ay payat pa rin ang balat, at hindi maraming kababaihan ang handang magpakita upang agawin ang pinaka-pribadong bagay na ito. Binigyan lang nito ng pagkakataon ng lalaki. Kung tutusin, ang pagpapagamit sa kanyang babae ng mga sanitary napkin ay nangangahulugan lamang na mahal niya ito. Nang dumating ang oras, binuksan ng Jojiye Cloth Shop ang mga pinto nito wala pang isang kapat ng isang oras, at lahat ng 600 sanitary napkin ay naibigay. Walang natanggap na libreng sanitary napkin. Sayang ang mga taong gusto ng sanitary napkin, pero dumating na, at karamihan sa mga tao ay ayaw umalis ng walang dala. Ang isang sanitary napkin ay 30 yuan, bagaman ang presyo ay hindi mura kumpara sa isang robe, ngunit ito ay nasa abot kayang hanay pa rin. Bukod dito, kung ang sanitary napkin na ito ay kasing linis at kalinisan gaya ng ipinangako ni Jo Zikyong, makakatipid ka sa pagbili ng tradisyonal na Chinese medicine pagkatapos gamitin ito, na talagang napakatipid. Sa araw na ito, abala ang Jojiye Cloth Factory. Pagkatapos magsara sa gabi, ang bilang ng mga sanitary napkin na ibinebenta ng tatlong tindahan ay naipon din, sa kabuuan ay 1,000 piraso. Para sa Jojiye Cloth Factory, na gumagawa ng 3,000 sanitary napkin bawat araw, ang dami na ito ay mukhang hindi masyadong marami, ngunit huwag kalimutan na ito ay unang araw pa lamang. Maraming tao ang hindi pa nakakaalam, at maraming tao ang naghihintay na makita. Kabilang sa mga ito, walang binili, at ito ay sasaligan na 600 piraso ang naibigay ng maaga. Nang malaman ng mga clerk ng tindahan sa Jojiye Cloth Factory ang tungkol sa data na ito, medyo nadismaya sila ilang araw na silang naghahanda at puno ng kumpiyansa. Akala nila mabenta lahat, pero paano nila naisip na 1,000 piraso lang ang nabenta nila? Agad silang inaliw ni Jingzi at sinabing, huwag mawala ng pag-asa, lahat. Unang araw pa lang ito. Hanggat ang kalidad ng mga sanitary napkin na ginagawa natin ay lampas sa pamantayan, mas marami pa tayong ibebenta. Totoo ang hula ni Jingzi. Pagkaraan ng isang araw, lumabas ang reputasyon ng sanitary napkin. Walang babaeng gumamit ng sanitary napkin sa unang araw ang nagsabing masama ito kumpara sa mga bag ng tela, masyadong halata ang mga bentahe ng sanitary napkin, lalo na pagkatapos gamitin. Wala nang may kaparehong makati na pakiramdam, at iyon ang pinakamahalagang bagay. Sa makatuwid, nang buksan ng Jojiye Cloth Shop ang mga pinto nito kinabukasan, mas maraming tao ang nagsisiksikan kaysa kahapon. Bukod dito, sa unang araw ng pagbebenta, walang nakakaalam kung gaano kabisa ang mga sanitary napkin. Karaniwan, ang isang tao ay bibili lamang ng isang sanitary napkin. Pero iba ngayon. Ang bawat tao ay kailangang bumili ng hindi bababa sa 5 sanitary napkin. Kung tutusin, 6 o 7 araw ang menstruation ng isang babae, kaya normal na gumamit ng 5 hanggang 10 sanitary napkin. Sa puntong ito, muling nabuhay si Jojiye Bufang. Noong gabing iyon, hindi bukas sa publiko ang pribadong silid sa ikalawang palapag ng Wenxiangjo. Nagdaos ng piging ang Jingze dito dahil walang celebration banquet na ginanap ilang araw ang nakalipas ng matagumpay na nabuksan ng Zhangja Winery, Wenxiangjo at The Newspaper, ngunit ngayon ay muling isinilang si Jojiye Bufang, kaya tinipon ni Jingzi ang mga clerk mula sa 4 na tindahan at nagdaos ng isang piging sa pagdiriwang. Mansyon ni Prince Yu. Ngayong umaga, ang bulak na dinala mula sa Jingxi ay dumating sa Kuja Cloth Village, at ang mga clerk sa Kuja Cloth Village ay nag-overtime. Ang unang batch ng cotton clothes ay ginawa at naihatid sa mga customer na nagbayad ng reservation sa gabi. Sa Ross House City, may mga ordinaryong tao pa rin ang pumupunta para bumili ng cotton padded na damit, pero hindi natutuwa ang may-ari ng Kushuang at Prince Yu dahil pumupunta lang itong mga ordinaryong tao para bumili ng cotton padded na damit.
Gumamit ang Jojie Cloth Factory ng mga sanitary napkin para akitin ang lahat ng tao sa Roshaw pabalik sa Jojie Cloth Factory, na humantong sa pagbawi ng iba pa nilang mga negosyo. Wala nang pumunta sa Kuja Cloth Factory para bumili ng damit maliban sa cotton clothes. Gayunpaman, ang mga cotton padded na damit ng Kuja Cloth Store ay ibinebenta pa rin sa Luji, na medyo hindi komportable. Sanitary napkin, sanitary napkin. Sa oras na ito, si Crown Prince Yu ay may hawak na sanitary napkin na binili ng kanyang mga katulong mula sa Jojie Cloth Factory, na may maningning na mga mata at bumubulong sa sarili. Ito ay dapat na isang taong nagngangalang Jing ang nakaisip nito. Kung hindi, ang bulak ng pamilya Zhou ay matagal nang nakabacklog sa bodega, at si Zhou Zikyung ay hindi nakaisip ng ganoong paraan. Ngunit nang may dumating na nagngangalang Jing, nagawa nila ito. Haring Yu ang prinsipe ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Oo, sinong mag-aakala na ang lalaking ito na nagngangalang Jing ay napakawalan Jia na nakakapag-isip pa siya ng mga bagay tungkol sa regla ng isang babae. Maingat na sumang-ayon si Master Ku. Pa! Lumapit si Prinsipe Yu at sinampal siya, maaari niyang malaman, bakit hindi mo maisip? Sayang, sayang lang. Tinakpan ni Master Ku ang kanyang mukha. Gusto niyang sabihin, hindi mo ba naisip ito? Bakit mo ako sisisihin? Ngunit naglakas loob lamang siyang mag-isip ng mga ganoong salita, sa takot na siya ay mabugbog hanggang mamatay kapag sinabi niya ito. Pero hindi niya maiwasang magsalita. Tila masyadong walang galang kay Prinsipe Yu. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, tama ang iyong kamahalan. Sayang ako. Wala akong maisip na kasing simple ng sanitary napkin. Totoo naman. Ito ay basura. Pa! Nang matapos siyang magsalita ay sinampal na naman siya. Hindi ako nakaisip ng ideya na gumawa ng mga sanitary napkin. Sinasadya mo ba akong tawaging basura? Halos umiyak si Master Ku, gusto mo bang bugbugin ako? Saka hindi ko naman sasabihing tapos na diba? Ba, bang, bang. Ang katahimikan ay hindi nagdulot ng swerte kay Master Ku, ngunit binigyan siya ng 3 sampal. Ano ba, pagsang-ayon ba sa hindi pagsasalita? Talo ka, how dare you say na loser din ang prinsipe na ito? I think ayaw mo nang mabuhay. Pagkatapos sabihin iyon, direktang itinaas ni Prinsipe Yu ang kanyang paa at sinipa ang Panginoon ng Kushuang. Sa lupa, ginamit niya ang kanyang mga kamay at paa upang hampasin siya, na nagpasigaw sa may-ari ng Kushuang. Nang mapagod siya ay tumigil siya. Ngunit si Master Ku ay tumatakbo lamang habang hawak-hawak ang kanyang ulo, paano siya maglalakas loob na magsabi ng isa pang salita. Dahil sa wakas ay nalaman niya na si Prinsipe Yu ay nagpipigil ng galit, at maaaring hindi niya ito magawa maliban kung ilalabas niya ito. Kamahalan, pagod ka na ba sa paglalaro? Magpahinga muna tayo. Bumangon si Master Ku mula sa lupa at nag-aalalang nagtanong. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.